Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Are we ready for the word? Amen. Yan po. Okay. Amen. Ito may tanong ako sa inyo. Sagutin natin ha. Sagutin natin. Tararan. Sino ang ayaw mong maging kapitbahay? Grabe, Glenn for the God. Delikado ba? Okay, number 1. Ito ha, sagutin, mamili tayo. Mamili tayo. Number 1, si Marites. Mare, ito ang latest. Di ba? O si Marieta. Mare, ito pa. Next, si Marisa. Mare, may isa pa. Sabi niya. And next po, si Marisol. Di ba? Yung maring taga-sulsol. Dikit, awayin mo na yan. Ahas eh. Mga ganun. Siraan mo yung pamilya. Itulfo natin. Mga ganun. Taga-sulsol ba? Next. Yan, si Marichu. Di ba? Si Marichu. Yung mari mong chuchu ba? Chuchu lang sa'yo. Ay, mari. May kasalanan pala talaga yan. Yung babae. Hindi yung isang babae, kundi siya. O, di ba? Mga taga-chuchu. Meron ba dito yon? Mga taga-chuchu? Next. Si Mariposa. Si Mariposa, yung mari mong chismosa, kaya nakaposas na dinimanda. Ayan, nakaposas na siya. Di ba? And next, si Dina. Di ba? Na iba. Di ba? Anong meron sa Dina? Yung kumare mong di na dumadalo. Bakit? Kasi nagtampo. Amen. Sino dito mga ayaw nyo maging kapitbahay? So ako talaga. Akin ba lahat yun? Nagtanong ka pa. Anyway, yan po yun. So, bago tayo gusto ko lang po-mentionin ng ating mga, bakit yun ang inano ko? It connects po sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Ito po ang aking naging Bible references. Baka kasi mamaya magtanong kayo, saan verse niya kinuha yan? Bakit iba ang ano yan? So, ito po yung mga verses natin na ginamit sa araw na to para po New Living Translation, NIV. Anong NIV? Hindi nilang pastor. Next, Holy Bible, Contemporary English Version, sa New King James Version, and English Standard Version. Yan po ang mga ginamit natin ng mga Bible kung saan ko kinuha ang ating mga word for today. And para po sa ating word, let's proceed. James 1:26. Okay, if you claim to be religious, pray muna tayo, sorry. Pray po muna tayo. Hallelujah. Hallelujah. Father God, muli ikaw ang aking itinataas sa oras pong ito. Muli, Panginoon, ikaw po ang aking pinupuri, dinadakila sa araw pong ito. Salamat, Panginoon, muli sa pribilehiyong ito, Panginoon, na tumayo sa iyong harapan sa araw na ito, sa harapan ng aking mga kapatid. At sa bulwagang ito, Panginoon. Gaya ng panalangin ko kanina umaga, Panginoon, thank you. This is really a privilege once again. An opportunity to share your word. Na magamit ang aming mga tinig, ang aming bibig, ang aming mga dila sa tamang kaparaanan, Panginoon. Maraming salamat. We thank you, Father, for the life of each and every one na naririto, Panginoon. Lord, you brought them here for a purpose. You brought us here for a purpose. And we believe there's something today in your word that everyone needs it. Father, thank you so much. Thank you, Panginoon, sa mabuhay pa ng ibang mga kapatid naming wala man dito pero nasa Zoom o nasa work. Lord, be with them and bless them as well. May you give them yung iba, Panginoon, the joy or the eagerness to listen to your word. Kung nasa work man sila ngayon, balikan nila ang recording to listen to your word, Father.
Marami pong salamat. Let there be joy, let there be peace, let there be kaayusan, Panginoon, sa pakikinig namin na yung salita sa araw po ito. Father, thank you so much. Kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo. Muli namin ibinabalik ito sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, balikan po natin James 1:26. If you claim to be religious, but don't control your tongue, you are fooling yourself. And your religion is worthless. Di ba? If you're claiming yourself to be religious, maayos ka, matino ka, pero hindi mo kayang i-control ang iyong dila, you are fooling yourself. Next po, James 3, verses 2 to 10. Dinig po tayo sa Zoom. Okay na po ba ang system? Amen. Taga-Zoom na pala siya. Amen. Okay. Okay. We all stumble in many ways. Totoo naman, we all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can trust the whole animal. They can trust ba tayo din if we put something? Okay. Or take sheep as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder. Wherever the pilot wants to go. Di ba yung maliit na sa ilalim lang, pero ang laki ng barko. Pero kaya niyang itungo kung saan ang Ganon din po ang tila natin. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boss. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue is also a fire. Take note, the tongue is also a fire. A word of evil among the parts of the body, it corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Okay, verse 7. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. Imagine, no human being. Kaya mong anuhin yung aso, di ba? Pag sa tatahol niya, kaya mong patigilin, yung mga anumang klase, sumusunod. Pero no human being can tame the tongue. It is restless evil, full of deadly poison. With the tongue we praise our Lord. Take note, with the tongue we praise our Lord and Father. And with it, we curse human beings. Aminin man natin to, hindi. Nangyayari po sa atin. Who have been made in God's likeness. Out of the same mouth comes praise and cursing. Take note, sa bibig, out of the same mouth, nandyan nanggagaling ang praising and worshiping. At, ano bang cursing sa Tagalog? Pagsusumpa. Di ba? My brothers and sisters, this should not be. Last verse pa natin, key verse, Proverbs 18:21. The tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Tatahimik na ako. Nung nabasa ko to, tatahimik na po ako. The tongue can bring those who love to talk will reap the consequence. Ingat po tayo. What this Proverbs really literally saying, what this proverb is literally saying is that words we speak have ability to give life. Bawat sasabihin natin have the ability to give life to a person or situation. Di ba? However, they can also kill and destroy a person and situation. Take note. Kayang magbigay ng buhay ang bawat sinasabi natin sa isang tao o sa isang sitwasyon.
Pero, kaya din itong pumatay, sumira ng isang tao at sitwasyon. Ganon katindi ang tangpo natin. Words can bring death or life. Nakakamatay, nakakapagbigay buhay ang mga salita. Hurtful words. Mga masasakit, nakakasakit na salita. Our title for today, The Buzz. Welcome to The Buzz. The Buzz Christian. Do we belong here? The Buzz Christian? Do you call yourself The Buzz Christian? The Power of Tongue, version 2024. Kasi marami na pong naibahaging message tungkol sa tongue. So ngayon, 2024 naman tayo. Amen po. Hallelujah. Hallelujah. Ano nga ba ang the buzz? The buzz, take a low continuous humming like a sound like the bee. Bzzz, mga ganon. A persistent, take note, a persistent vibratory. Vibratory, spell. Okay. A persistent vibratory sound. Vibratory means panginginig ng boses. Amen. So, a confused murmur. A confused whisper. A rumor, gossip, a flurry of activity. Flurry means magulo. Ibig sabihin, ang ending, yan na, alam nyo na po. Pinag-usapan na natin yung mga kapitbahay kanina. Okay? The relevance of the buzz sa mga Christians, malaki po. Malaki po ang relevance ng the buzz sa mga Christians, as in malaking impact ito sa pagiging Kristiyano natin. Sobrang laki. At dahil sa mga the buzz na ito, it will all fall down and boils down to a result na magiging positive words, negative words, motivational words, or worst of all, hurtful words. Hurtful words. I hope hindi tayo kasama dito. I just hope. Okay. Hurtful words. Dito tayo magfo-focus ngayon sa hurtful words, which causing life and death. Marami na tayong for sure, bawat isa sa atin naringgan ng mga hurtful words sa ibaling sa ibang tao, minsan sa kapamilya pa natin, minsan sa kaibigan pa natin, sa mga best friend natin. Pero meron din nanggagaling mismo sa atin na hurtful words towards others. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Alam nyo ba yung saying na, sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me. Diba? Hindi naman, sabi ka, stick and stones can break my bones, but words can never. Wrong. It's a wrong. Diba? Both can break you. Diba? Words are powerful weapons and can do a lot of damage. Tandaan po natin yan. Kailan tayo huling nasaktan? Bukod kanina. Kailan tayo huling nasaktan? Dahil sa narinig natin mula sa iba. Kailan tayo huling nasaktan dahil may narinig tayo galing sa iba? Kailan naman tayo nakasakit ng iba dahil sa pinagsasabi ng ating dila? Meron? On hearing hurtful words, and especially about you, tungkol sa iyo. Okay. In hearing hurtful words. Yan po. Matthew 12:24. But when the Pharisees heard, okay, ano kaya yan? So, kailangan natin, naputol siya actually, sorry. Ayan. How do we handle, basahin na natin. But when the Pharisees heard it, they said it is only by Beelzebul that the prince of demons, that this man cast out of demon. Even Jesus, di ba? Kapag may totoong, even Jesus was unaffected being called Beelzebub, na prinsipe ng mga demonyo. Sa kabila ng mga
pinaggagawa niya na maraming kabutihan sa kabila ng mga kabutihan ng Panginoon, sa kabila ng pagmamahal na pinakita ng Panginoon sa kanya, binansagan pa rin siya ng mga sari-saring pangalan. Kasama na ito, Prince of Demons. Diba? Which is wrong. So how do we handle hurtful words? How do we handle hurtful words? Diba? Number 1, examine the words. Examine the words. Pag may narinig tayo na masakit na salita laban sa atin, suriin muna natin. Huwag lang balik agad. Di ba? Suriin muna natin kung totoo. Kasi kung minsan, hindi na natin alam kung totoo ba ito o dapat kang masaktan nga naman. Baka naman yung sinasabi, feeling mo nasaktan pero nakakasakit pero hindi naman pala para sa'yo. Di ba? Huwag kang assuming. Marami naman sinasabi talaga ang mga tao. Marami naman talaga sinasabi ang mga tao, pero kung yung hindi naman totoo, huwag mo nang indahin, huwag mo nang patulan. At yung totoo, pwede nating kapulutan ng aral. Di ba? So, examine. Examine po. Di ba? Si Jesus, nagpalaya siya ng mga demons, nagpagaling ng may karamdaman, ng may mga demon possessed, di ba? At sinabi ng mga religious leaders, nagpapalaya siya ng mga demonyo kasi siya ang prinsipe ng demonyo. Pero hindi hinayaan ni Jesus ang mga ganong salita. Inignore niya yon. Para mapigilan, kasi yung mga sinasabi nila, nangyayari para mapigilan siya sa paggawa ng mabuti. At dito yung mga masasakit na salita, hindi galing sa mangmang, hindi galing sa kriminal. Galing, take note yung mga tumitira kay Jesus, mga bumibitaw ng matinding salita, hindi galing sa kriminal, hindi galing sa mangmang, hindi galing sa mga nakatambay sa kanto. Saan galing? Sa mga religious leaders. Nasa church ang sumisira kay Jesus. Sana hindi galing dito rin ang sumisira sa kapwa natin, sa Panginoon lalo na, sa mga kamag-anak natin at sa mga kakilala natin o katrabaho natin. Sana hindi galing dito. And the truth is, the tongue and words of some religious people could be hurting. And sad truth, mga kapatid, up to this day, marami ang ganito sa ating mga Kristiyano. Hurtful words galing sa mga leaders of the church. Hurtful words galing sa iba't ibang ministry. Hurtful words galing sa mga members ng church towards the church, towards sa ministry. At yun ang nakakasakit. At ang masakit nito, galing sa mga taong hindi ka naman talaga totoo at kilala. Ang dami lang sa amin, hindi ka naman kilala ng buong buo. Kaya warning, bantayan natin ang ating mga sarili. Bantayan natin ang ating mga sarili. Kung minsan, may nalalaman lang tayo, konting verse, kung makapagpuna na tayo ng kapwa natin, kung makapag-judge na tayo ng bagong kapatiran, nagagamit na nga. Kung minsan nagamit na lang tayo konti sa ministry, diba? Sobra tayong manghusga ng kapwa, sobra na tayong umusig, sobra na tayong makapuna, sobra na tayong makapagsalita ng masakit sa kapwa dahil lang sa alam natin na salita ng Diyos. Sana hindi tayo ganun. Sana. Kung minsan, or madalas ba, mas malupit ang dila ng mga relihiyoso kaysa hindi relihiyoso. Kung minsan, excuse me, nakakatakot at nakakalungkot. Diba? Amen po. Next. Listen to the words. Pakinggan ng mabuti ang mga salita. Pakinggan muna natin na mabuti ang mga narinig natin o mga nakarating sa atin bago tayo dumating sa conclusion. Ang sinasabi man niya ay masarap pakinggan o hindi, pero kung galing sa tahimik na loob, matalinong pinupuri o payapa at kalmadong emosyon, mas dapat pakinggan natin ang sinasabi. Diba? Diba? Kung kalmado naman yung nagkikwento sa'yo, maayos ang tao, ba't ka magre-react?
Di ba? I mean, wait. Listen to the words. Tsaka natin suriin with full wisdom kung tayo o ikaw nga ba ang pinapatungkulan nung kinikwento. Hindi yung react agad. Yung mga galit, huwag patulan. Narinig nyo? Yung mga galit, huwag patulan. Okay? Marami sa atin dito mismo, pag, ano ba yun? Marami sa atin dito mismo, pag pumatol, maraming nasasabing masasakit na salita. At pag galit tayo, I'm telling you, marami tayong nababanggit na masakit na salita. Kaya pag merong sinabihang iba laban sa atin, kung may sinabi sa yung, may nagsalita sa yung iba laban sa atin, dahil galit sila, wag nating masyadong dibdibin. Dahil yung galit nila, humuhupa rin naman yan. Di ba? Humuhupa din yan. At tulad natin, nagsisisi din sila. Kung minsan, kung bakit nila sinabi yung mga sinabi nila. Darating din yung point na magsisisi sila. Hindi yung narinig mo lang, ay umariba ka na rin agad sa pagtaliwas o pagsagot, na kapag makapag-reason out ka lang, makabawi ka lang. Di ba? Aminin. Sino dito ang ganun? May narinig lang, rest back agad. Di ba? Una sa lahat, baka naman hindi ka pinapatungkulan kasi kapatid. Di ba? At kung sakali ikaw ang pinapatungkulan ng salita o kwento, balik tayo sa una, examine the word. Examine the words. Baka naman, yes, involved ka sa kwento, pero ikaw talagang pinapatungkulan at nag-assume ka lang or mali ang kwento na nakarating sa'yo. Diba? Yung kwento, kailangan mo examine yung word kasi baka hindi naman talaga ikaw ang pinapatungkulan. Diba? Kaya always examine the words, listen to the words. Next, mirror the words. Pag may narinig ka o nakarating sa'yo na salita, o personally, pag may nagsasalita laban sa'yo, gawin mo itong parang salamin. Di ba? Gawin mo itong parang salamin. Manalamin ka. Make good use of their words laban sa'yo and lean even from hurtful words. Maari tayong matuto kahit mula sa masasakit na salitang yon. Pwede naman matuto tayo o sa salitang naririnig natin laban sa atin. Kasi madalas po, ang katotohanan tungkol sa ating mga sarili, lalo na kung kagandahan man yan o katotohanan ng bibig, na sinasabi ng bibig natin, o bibig ng mga kaaway, na naririnig natin, naging, paano ba to? Maging sa ating, kanino man yan galing, o pamilya, kaibigan natin. Alam nyo, mga kaibigan kasi natin minsan o madalas, mga kaibigan po natin ang nagdadala ng kwento sa atin. Totoo naman, maraming ganon. Kaibigan ang nagdadala ng kwento sa atin. Amen. Proverbs 9:9. If you have a good sense, instruction will help you. If you have a good sense, instruction will help you to have even better sense. And if you live right, education will help you to know even more. Di ba? Ganda. Education, if you have good sense. Pag meron ka raw katwiran, pag nakinig ka sa turo ng iba at kung yung mga comment na yon o comment nila, turo din yon at baka lalo ka pang, at baka totoo naman yon, malay mo, o kaya galing ito sa mga marurunong, lalong iinam ang iyong pamumuhay. Diba? Lalo kang tatalino kung makikinig ka sa tamang tao o sa tamang paraan. And when you hear hurtful words, and the words are true, mirror your words. Mirror the words. Kung totoo man yung sinasabi tungkol sa'yo. Learn from it and make improvements. Kung ano yung sinasabi yun. In that case, may mabuti kang napakinabangan mula sa iyong narinig, di ba? Work on self-improvement. Work on self-improvement. More than on self-defense or retaliation. Di ba? Hindi yung may narinig ka lang, sugod agad. Di ba? Sagot agad.
Nakakapagod kaya gumanti. Trust me. Nakakapagod gumanti. Nakakapagod lagi yung nagpapaliwanag ka ng iyong side. Yung pinapaliwanag mo lagi yung huwag ka makinig sa akin dito. Lahat ilalabas mo para mapatunayan na wrong yung nakarating sa'yo. O, di ba? So, yung pagod na yon, gamitin mo na lang sa pag-improve na yung sarili, kapatid. Para magkaroon ng magandang bunga yung pagod mong yon. And lastly, di ba, closing na tayo, Joe. Ay, wala. Be thankful. Diyos ko, may hurtful word, magta-thank you ka pa, thankful ka pa. Anyway, be thankful. When you hear those words, but true, di ba? When you hear those words, but true, be thankful. Dahil paalala yon sa atin. Paalala yon sa atin. Maaaring mga sinasabi nila o nakakarating sa atin o naririnig natin ay nakakatulong din sa atin. Amen? Proverbs 25:12, listening to the good advice is worth much more than jewelry made of gold. Listening to good advice. Take note. Makinig tayo. Maraming pwedeng magbigay ng maayos naman na payo. Diba? Is much more worthy than gold. Take note. Amen po? Ay sabihin nyo na kung nabibilisan po kayo, ulitin natin. Pwede naman. Ang makinig sa magandang payo ay higit pa sa pagkakaroon ng mga hiyas, mga mamahaling alahas tulad ng ginto. At yung good advice sometimes can come into form of gossip, criticism about us. Pag may narinig kang pinag-uusapang kanila, ganito pala sinasabi nila tapos may katotohanan. Di ba mga gano'n? May katotohanan. So, maaring hindi mo maisip na totoo yun, pero dahil ngayon nakarating sa tenga mo, naisip mo tuloy, baka nga. Di para kang nakinig din ng payo. Kung totoo man yung narinig, nakarating sa'yo. Bawat bato na pinupukol sa atin, bawat bato na binabato sa atin, pwede mong ipunin yan. Ipunin mo lahat yung binabato sa'yo, whatever those things. Ipunin mo. Baka pwede mo nang gawing building o monumento. Hanggang sa maipon mo yun. Di ba? Ganun kadaming binabato sa'yo. Pwede ba? Di ba? O anuman kasi na pwede yung binabato sa'yo, pwede mong ipunin yon para ikakabuti mo din. Amen po? Take a look at this. I'm sure napanood niyo siguro. Kasi naghanap ako ng $100 or $100, pero walang gusto magbigay. Natatakot sa akin. $1 lang daw. Delikado kung bigyan ng $100, kuya, sabi nila. Ito na lang, kasi ibabalik mo. Ay. Sorry. $100. $100. $1. Okay, let's say $1. Very small amount. Ito, just like we are pinag-uusapan ngayon. Crumple natin yan. Diba? I-crumple mo. Diba? Pag binuksan mo, ano pa rin siya? $1 pa rin. Kahit crumpled na siya. Ibato mo man. Ano siya? $1. Apakan mo man. $1 pa rin, di ba? Puniti mo man yan, hati-hati mo, ang ending pa rin, $1. Why? Why? Yung value niya hindi mawawala. Hindi mawawala ang value. Kung alam mo ang sarili mo, kapatid, kilala mo ang sarili mo. I-crumple ka man ng mga tao sa paligid mo. Batuhin ka man ng mga masasamang salita o paninira, anuman ang judgment nila sa'yo, anuman, ibato ka man nila, apak-apakan ka man nila dahil sa mga sitwasyon na nangyari between you and them, anuman ang mga paninira o whatever na words na galing from them, naniyurakan ka dahil meron na silang masamang experience sa'yo, I'm telling you, still the person God who saved. Sinave ng Panginoon. No matter what happened, Huwag mong i-downgrade ang sarili mo na wala ka ng kwenta.
Diba? Ganun ka pa rin. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin si Jen, ikaw pa rin si Rodrigo, ikaw pa rin si Pastor Julius. Kahit anong sabihin ng tao sa'yo, anuman ang naging sitwasyon niyong pareho, anuman ang mga pakiwari o judgment nila sa'yo, ikaw pa rin yan. Ang Diyos ang nakakalam kung sino talaga ikaw. Hindi yung mga taong yan o yung mga nagsasalita towards you. Diba? To be honest, alam ni Pastor Julius yan. Nung, di ba Pastor, nagsabi siya, konti pa lang di ba sabi niya? Sabi ni Pastor kasi, konti pa lang ang tawag na Pastor? Nag-attendance, sabi niya. Ako kasi ang preacher. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, ako kasi ang preacher niyan. Sana tinago mo pangalan ko, marami magpe-present. Sabi ko sa kanya, ikaw assuming ka, sabi na sa akin gano'n. Pero totoo, I'm honestly speaking here, alam ng Diyos yan, even ng family ko. I feel small. I feel small. I feel na feeling ko I am being judged ever since nagka-problema ako. Sabi ko, wag mo akong ilagay dyan. Walang dadalo. Lagi kong inaano yan. Pati IP, walang dadalo. Kasi ako ang nakikita nila sa harap. Walang maniniwala kay Glenn. Pero God is good and true. Dito lang ako umiiyak. 3 a.m. Wala nung panggabi ako. Buti na lang wala na akong panggabi, Panginoon. Nung panggabi pa ako sa duty, dito ako 3 a.m. gising talaga. Alam, miss ko nga, hinahanap ako. Saan ka ba? Dito lang ako 3 a.m. Every day 3 a.m. nandito ako sa hall. Dito ako umiyak kay Lord. Dito ako. Alam ng Lord kung saan ako napapagod, saan ako nagmumula. Sabi ko gano'n. With the issue sa amin sa bahay, grabe ngayon. Ang dahil lang sa property ng family. Hindi ako interesado sa inyo na yan. Sabi ko gano'n. Hindi ako interesado dyan. Pero bahala kayo dyan. I will not involve myself in any like that. Sabi ko. Property lang yan. Di mo na isasama sa kabaong mo pag namatay ka. Diba? Yeah. Amen. Next. How about others? How about hearing hurtful words about others? Kung makarinig ka naman ng masasamang salita about sa iba, like kapatid mo, kaibigan mo siniraan ng iba. Di ba? Paano yon? May darating sa'yo, bubulong, may sasabihin siyang nakakasakit sa iba, masakit para sa iba, may nagte-text sa'yo, may nagpapadala ng message. Alam mo naman, pagchichismis ngayon, social na, online. Diba? Social media is real. Diba? Tungkol sa iba, kung makarating ang pinag-usapan, ano ang dapat natin gawin tungkol sa mga ito? Number 1, accept the fact that there are people loves to talk about others. Totoo naman. Diba? 1 Timothy 5:13. Besides, they will become lazy and get into habit of going from house to house. Next, they will start gossiping and become busybodies, talking about things that are none of their business. O diba, gawin niyo itong memory verse. Maganda. Diba? Gawin niyo itong memory verse, diba? Busybodies talking about things that are none of their business. Baka isa ka dyan, ha? Gawin yung memory verse. Meron daw hindi makajos na tao na magpapalipat-lipat mula bahay to bahay. May mga ganun ba? Bahay to bahay o flat to flat, kwarto to kwarto para lang makimarites. Di ba? Okay. Aakyatin yan, pupunta yan. Paglabas din niya, may dala-dala din siyang ibang kwento. Di ba? May dala-dala din siya. Di ba? Baon niya yan. May uso din ng take-out na kwentuhan eh. Di ba? So, ang kaibahan naman ngayon, hindi na kailangan magbahay-bahay. Di ba? Yun sinabi ko kanina. Dahil text pa lang, messenger pa lang, di ba? Ano na po, high-end na ngayon. High-end na ang chismisan. Take note! Ang dali-dali na pong mag-share. Ang dali-dali nang mag-chismisan. Ang dali-dali nang makialam sa buhay ng iba. Ang dali-dali ng pag-usapan ng buhay ng iba. Mag-comment, sumali, di ba? Dumali na.
May itong mga masamang gawain. Take note, masamang gawain. Ang pinakamalungkot pa sa atin, ang malungkot pa, hindi lang po dito kahit saan, trabaho man, magkakagrupo-grupo. Di ba? Sa mga may group chat o kaya ang pinag-usapan buhay ng iba. Yun ang nakakalungkot. Proverbs 20:19, stay away from gossips. They tell everything. Totoo man yan o hindi. They tell everything. Pag dumating sa iyo ang isang balita, kapatid, o ang isang tao, asahan mo, pagtalikod mo, ikaw, pagtalikod. Di ba may dumating sa isang tao? Pagtalikod niya, siya na rin ang pag-uusapan. Kasi ang chismoso at chismosa, hindi mamimili ng topic o taong pag-uusapan. At kung ikaw, dinadalhan ng balita, siguradong kukuhanan ka rin ng balita at gagawang ka rin ng balita. Gagawang ka rin ng kwento. Amen po? Ang mga anak ng Diyos, ang mga matitinong tao, ang mga servant ng Lord, ang mga workers ng Lord, pag nakakarinig ka ng salitang masasakit sa iba, pag nakakarinig ka ng paninira, pamimintas galing sa iba, o ikaw din ang naggagawa niyan, examine it for objectivity and truth. Huwag ka lang basta maniniwala. Examine it for objectivity and truth. Hindi dahil dumating sa iyo, alam mo ba sa church ngayon ganito. Examine niyo muna kung totoo nga ba. At ano ang dahilan. Hindi yung basta ka na lang maniniwala sa narinig mo. Amen po? Next. Don't worry, malapit na pa tayo. Suspend judgment until you hear the other side. Suspend nyo muna yung judgment nyo bago kayo, at saka bago kayo maghusga. I mean, pakinggan muna natin ang sinasabi ng kabila. Suriin mo muna kung makatotohanan. 13 minutes, matagal pa. Go. Okay. Suriin muna kung makatotohanan, kung totoo, kung mabuti, kung karapat dapat na pag-usapan yung dumating sa'yo. Huwag maniwala agad. Bawat tao na pwedeng lumapit at bumulong sa atin, bawat tao na alam ang ating cellphone number, pwede tayong i-text o i-message sa mga balita o kwento. Lahat ng yan, dapat suspect natin na pwedeng magdala ng hurtful words. Hindi ko mo na unang nagsabi sa'yo, kakampihan mo na. Hindi ko muna unang nag-text sa'yo, nag-message sa messenger, nagbigay ng panig niya, kakampihan mo na. Habang hindi mo naririnig ang kabilang kwento, kapatid, suspend your judgment. Hold ka muna. Don't jump into conclusion agad. Kahit mahal mo yung lumapit sa'yo, kahit kabarkada mo, kahit BFF mo, kahit katrabaho mo, kahit anak mo, kahit kapatid mo, kahit asawa mo, kahit kamag-anak mo yan, magulang mo yan, kahit sino man ang nagsusumbong, ang isusumbong nun, natural kapag magsumbong, siya ang bida. Di ba? Siya ang bida, magsusumbong siya siya magiging bida. So before that, natural yung kalaban ang kontrabida. Yung sinumbong niya sa'yo, siya ang kontrabida yung kalaban. Meron ka na ba narinig o balita na alam mo, nakipag-away ako kasi masama ako? Wala, di ba? Ako kasi ang dahilan, nag-away kami, akong dahilan. Sa tingin mo, meron yan? Wala. Di ba? Oh, nakipag-away ako kasi walang hiya ako eh. Nakipag-away ako kasi bastos ako. May narinig kang ganun? Wala. Magkikwento sa'yo, magsusumbong, ang bida siya. At may yung masama yung kontrabida. Huwag laging sumbong ng sumbong. Huwag laging sumbong yung iba ay masama. Iba walang hiya. Huwag kayong maniwala agad. Suspend your judgment until you hear the other side. And normally, tendency pa naman natin, pag nanay natin, anak natin, asawa natin, kaibigan natin na magsalita, kampi tayo agad. Nasaan yan? Parang may nabasa ako sa Facebook niyan.
Kampi agad. War sa Facebook. Di ba? Di ba? Kampi agad. Hindi ganon, mga anak ng Diyos. Take note. Kung ikaw tinatanggap mong anak ka ng Diyos, hindi dapat ganon. Hindi dapat ganon. Because God is truth. God is truth. And the truth has at least two sides. Kapag may nagkikwento o nagchismis, huwag tayo magpadala agad. Si Paul, take note, si Paul. Kilala niyo si Paul? Taga ano? Si Paul. TSS yun, di ba? Kilala, di ba? Di nila si Paul. Nung nagtuturo siya si Berea, hindi ko mo sinabi niya na paniwalaan siya, bagkos sinusuri pa agad sa Bible. Kung talagang angkop sa sinasabi ng Bible na sinasabi ni Paul. Pag nagtuturo si Paul, nung nag-journey niya ng pagtuturo, hindi agad-agad naniniwala ang mga tao. What they do? Ay, yun pa yun, di ba? Yun na yun pala, sorry. The people in Berea were very much nicer than those in Thessalonica. They gladly accepted, tinanggap ang message, yes. Day after day, they studied the scripture to see if these are or they were true. Kaya pag dumating ang balita, dumating ang kwento sa'yo, ang sumbong, huwag ka muna maniwala agad. Suspend the judgment, kapatid. Alamin mo muna bago ka magbigay ng iyong opinion. Di ba? Sinusuri nila. Mga taga-Berea yan. Take note, Berea, B din ang umpisa. Kulang lang ng NE. Okay? Suriin natin. Suriin natin. Sinusuri nila, hindi sila agad naniniwala. So do not be swayed by first words to reach your ears no matter whose voice comes to you first. Di ba? Suspend your judgment. Wait till you hear the other side. The other version first. Examine the objectivity and truth. Examine for motives. Tingnan nyo rin yung motives ng kwento. Examine nyo kung totoo. Examine nyo yung motibo ng kwento at ng nagkwento sa'yo. Baka iba naman. Diba? 5 na lang po, sorry. Mabilis na to. The food you put into your mouth doesn't make you... The food you put into your mouth doesn't make you unclean and unfit to worship God. The bad words that comes out of your mouth are what makes you unclean. Take note, the bad words na lumalabas sa bibig natin, yon ang nagpapasira sa atin at nagiging tayo unclean. Nakuha po natin? That's Matthew 15:11. Sabi ni Jesus, hindi ka na parurumihin. Hindi ka parurumihin na mga kinakain mo o mga pinapasok mo sa bibig mo, di ba? Hindi ka naman pinapasok. O mga ano, yung, ano ba to? Yeah. Hindi ka pinaparumihin ng yung mga, ay, ang hirap. What you put in your mouth. What you put in your mouth. That makes you unclean and to worship. Di ba? Pero, kung ano ang lumalabas sa bibig natin. Huwag natin payagan ang ating tenga na gawing basurahan ng iba ng galit nila to a person. O anumang galit nila sa'yo, huwag natin gawing basura ang tenga natin. Kakausapin natin. Di ba? Kausapin natin sila. Makinig tayo, yes, walang problema. Pero huwag tayong magkaroon ng judgment agad. Number 3, take away the power or energy to hurt. Yan yun. Take away. You know how to take away the power and energy of people who wants to do you wrong? Ang taong galit, sa totoo lang po, take to ang taong galit, malakas. May lakas. Yung galit ang nagpapalakas sa kanya. Di ba?
So kung may galit sa'yo, lalo mong ginalit, anong resulta? Eh di pinalakas mo siya lalo. Di ba? Pag may nagagalit na sa'yo, at maggagawa ka rin ng masama laban sa kanya. Dinagdagan mo ang galit niya. So dinagdagan mo ang lakas niya. Kasi ang taong galit, malakas. Take note. Paano mo magagapi ang taong taong galit? Yan. Take away the power or energy. How? Siyempre, wag mo suklian ng masama. Pag inawi, huwag mo ring awayin, di ba? Gawan mo pa nga ng mabuti. Kaya mo? Ano ang magagawa sa'yo ng isang taong nawala ang galit? Sa tingin mo? Ang matalinong tao, hindi ginagalit ang taong galit. Matalinong tao. Ibig sabihin, pag nag-rest back ka, alam mo na ang kabaliktaran ng matalino. Kasi gagamitin niya, yung taong galit na yon, gagamitin niya yung galit niya bilang lakas laban sa'yo. Siyempre, pag ginalit ka niya, galit siya, inaway ka, sumagot ka, ano mang ibabato mo sa kanya, ibabalik din niya sa'yo, may dagdag tuloy. Yung ba niya sa'yo, di ba? Take away their energy. Okay, kalma. Take away their strength. Huwag mong hayaan maging mas malakas pa siya by taking away their anger. Take away. Di ba? Kung matalino ka, kapatid, hindi ka magagalit sa kapwa kasi kung galit na tao, yun sinabi natin, makakagawa yan ng masama sa'yo. Ang matalinong tao, take note, ang matalinong tao promotes peace. Kasi siya ang unang nakikinabang pag merong kapayapaan. Huwag patulan ng galit. Kahit masaktan mo siya, masaktan ka rin niya, pareho kayong talo. Walang nanalo. Pareho kayong talo. Amen po? 1 Peter 3, 9-10. Don't be hateful. Don't be hateful. And insult people. Insult people. Don't be hateful. Don't insult people. Just because they are hateful and insult you. Instead, treat everyone with kindness. Ang hirap nito, Lord. Aminin man natin na hindi. You are God's chosen one and He will bless you. The scriptures say, do you really love life? Do you want to be happy? Then stop saying cruel things and quit telling lies. Eto, hindi yaman, hindi pagkakaroon ng posisyon sa trabaho, hindi sa laki ng sweldo, hindi sa karanyaan ng buhay o kaganda ng buhay, kundi eto, ang pagkakaroon ng magandang buhay. Stop saying cruel things and quit telling lies. Amen po? Matthew 5, sorry naman. Matthew 5, 43, 44. Matthew 5. Ay, asa na siya? Wait lang po. Matthew 5. You heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Kaya nyo? Pag minahal mo na yan, mamahalin ka rin niya. O kung hindi ka man niya mahalin, at least hindi ka niya kakamuhian. Di ba? Pag minahal mo ng isang tao, mamahalin ka niya. Kung hindi ka man niya mamahalin, hindi ka niya kakamuhian. Kasi naging maayos ka sa kanya. That's one point na bawasan ng enemy mo. That's more better than additional friend o additional enemy. Be wise, kapatid. And then, encourage and promote peace and kindness.
In this moment of our lives, na-involved na tayo sa gulo. Amen? Na-involved na tayo sa gulo. Ay, pastor, walang gustong umamin. Okay. May nasaktan na tayo. Amen? May nasaktan na tayo. Let's check our hearts. Let's check our motives. Check natin ang mga puso natin. I-check natin ang mga motibo natin. Bakit? Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Madalas din tayo pag meron sinasabi tayong hidden agenda, hindi lang natin gustong mag-inform. Hindi lang natin gustong mag-inform. Gusto din natin maka-influence. Gusto lang din natin magsabi ng katotohanan. Gusto lang din natin may nagagalit. Gusto din natin magkaroon ng kakampi. Gusto rin natin manghikayat. Marami tayong ginagawa. Marami tayong ginagawa, kapatid. Marami tayong minamanipulate na kapwa. The heart is deceitful above all things. Diba? Kaya dapat lagi natin pinapasuri sa ating Panginoon. Psalm 139:23-24. Look deep into my heart, God, and find out everything I am thinking. Don't let me follow evil ways, but lead me in the way that time has proven true. Amen po? Suriin natin ang puso natin. Gabayan para anuman ang mga natin, may stop, ma-minimize ang pagsasalita natin ng mga hurtful words. Pigilin natin ang ating mga dila. Psalm 34:13, they don't say cruel things and don't tell lies. Every cruel thing you say, take note. Eto po, every cruel thing you say will come back to you. Every cruel thing you say will come back to you. Matthew 12:36, I promise you on the day of judgment. Take note. I promise you. Promise na yan ha. On the day of judgment, everyone will have to account for every careless word they have spoken. Maglista na kayo. Maglista na tayo ng mga binitawan nating sa tilta. Every careless word they have spoken. Bible na po nagsasabi niyan. Hindi ako. Maglista na po tayo. Kapatid, kung tayo man ay may nasaktan na nagaspangan sa ating mga dila, sa ating pananalita, mga nasabing masasakit sa kapwa, make it up with those people. Make it up with this. Say sorry. Pray. Humble ourselves. Humble ourselves. Restitute. Restore. Higit sa lahat, move on and start anew. Diba? 2 slides na lang. 5 things you can take back. A stone after it's thrown. Totoo naman. Hindi mo na kaya take back yan. A word, once it's spoken, nasabi mo na yung masakit na salitang yan, maayos, hindi mo na may babalik yan. No matter what happened. An occasion, once it's missed. Diba? Kunyari, birthday man yan o ano, hindi ka nakadalo, gawain pag Friday, hindi ka nakadalo, hindi mo na may babalik yan. Kaya dalo tayo lahat sa 27. Hindi mo may babalik yun sa September 27. Kasi 11th na yung susunod. Amen? An action when it is done. Tama? 5 things you can, hindi mo na may babalik. Pag nagawa mo na yan, pag suntok ka na, hindi mo na may babalik yan. A time, once it has passed. Oras na nagdaan, hindi mo na kayang ibalik yan. May nagawa ka, nasabi ka nung time na yan, hindi mo na may babalik. Amen po? Sa ating conclusion, carefully guard your thoughts. Take note. Pakinggan po natin. Carefully guard your thoughts. Bantayan po natin ang isip natin. Your heart, your tongue,
because they can be the source of life and death. Amen po? Amen po. Kung iisipin mo, ito. Ito maganda. Narinig ko to eh. Kaya talagang sinama ko kasi talagang wow. Nothing lasts forever. Kung iisipin po natin, parang nega, di ba? Kasi nothing lasts forever. Pero napakagandang reminder po para sa ating lahat. Tingnan nyo. When good days come, be grateful. Savor the moment because it won't last forever. When bad days come, don't fret. Be hopeful because it won't last forever. It will pass. Amen po? It is true. Parang nega ang dating nung nothing lasts forever, pero kung titignan mo yung binitaw niyang yan, it won't last forever. To God be the glory. Amen po.